Hello guys, ako na po pala si Kuya Ryan at welcome po sa Kasipit TV. Sa araw na to gagawa ako ng lalagyan ng Azolla plan para sa mga crayfish ko, at ang kakailanganin natin ng marker at lagaret. Ayan na nga po at, nang andito na ang mga dapat kailanganin. Inumpisahan ko na po markahan at para matabasan ko na rin po ang galon. Pansin nyo rin ba? Seryoso ako dyan. Tinakapos na rin po KZ ako ng oras dyan kaya for the seryoso si Kuya Nyung Rai dyan. Focus lang sa goal lahat kalimutan joke lang po, hehehehe. Pasensya na rin po orange na ang galon pati din ba naman ang short ko. Tignan nyo nga naman ang destiny o. Uy wala tayo nun. Ma'am Arca at kung saan pa mapunta usapan na yan. At ayan na nga po tapos ko ng markahan ang dapat markahan. Uumpisahan ko rin po lagarehin ang galon pro. Matapos na pang tatabas ng galon at lumipas na nga po ilang minuto na tapos ko rin hooray kayo kaya kailan kayo matatapos. Joke lang po. After a few moments mga kasipit. Natapos ko en rin tabasin tatlong sulok ng galon na isip ko KZ na wag ko nang rin tabasin pang-apat na sulok ng galon yan po kung magsisilbing protection sa sobrang init ng araw at ulan. Pati na rin sa mga alagang manok baka kalakayan en la edi sayang rin effort natin yan di ba mga kasipit hirap kaya mabaliwala di ba mga kasipit o siya mabalik na nga tayo at finish na gawa natin kasipit. Ang isusunod naman po is ang paglalagay ng compost soil sa galon natin mga kasipit inuunti-unti ko pong nilaglagyan ng soil galon maganda sana kung dry compost soil para masigurado natin na durog soil. Kayo nga pala mga kasipiga ano ka pala kasigurado sa kanya? Overthink ka na no? Joke lang po, mabalik na tayo sa ginagawa natin. Mas maganda talaga compost soil mas maraming makukuhang nutrients Azolla natin mabilis rin tayong makaproduce ng Azolla para sa mga alaga natin. Nang matapos natin lagyan ng soil galon kasipit ang isusunod po natin is ang tubig yang na po ang pinakailangan rin po kasi ng Azolla is ang tubig hindi po siya mabubuhay kung hindi nyo aalagaan ng tubig isa po siya mga water plant na mas ilan reminder na rin po is moderate lang na tubig ayaw rin po niya sa sobrang tubig. Mataas po ang chance na mibulok Azolla nyo. Kaya po kung maglalagay ka ng tubig is katamtaman lang. Nang matapos ko ng lagyan ng tubig galon natin magsansandok na po tayo mga kasipit ng Azolla literal na sandok po talaga namit ko dyan wehehe disclaimer lang po lumang sandok yan hindi na ginagamit kaya nalang ginamit ko sa tingin ko naman sapat na po yan Azolla mag-ante na lang tayo ng 4 hanggang 5 araw mga kasipit. Dadami at kakapal na po yan kayang-kaya na pong masustain alagang natin crayfish. Makalipas na nga po ng 2 oras sumapit na po ang gabi tamang-tama para magpakain ng alaga. Kung hindi nyo po pakasinate at tanong ang crayfish po kasi ay nocturnal mas active sa gabi. At ang ipapakain ko po ngayon is dahon ng kangkong mas maganda po talagang ipakain sa mga crayfish natin kasipit is mga water plants and leaves nang nagpakain po kasi ako ng feeds na sobrahan ko kahit kaunti lagay ko kinaumagahan po may mga bula-bula sa gilid ng tank ko. Sign na po na tumaas ammonia maari pong ikamete ng alaga natin kaya ginawa ko pinalitan 60% water level tank natin tapos tinangal ko leftover na feeds na pinakain ko. Enlagay ko na rin po tangkay ng kangkong doon sa maliit na paso ng water plant para naman may habitat sila kahit papaano. Sa ngayon po ay magpapaalam na muna ko sa inyo sana magustuhan na iyo po kwentong crayfish ko. See you po mga kasipit thank for watching.